Hello guys, today I'm going to provide you a simple task of our topic object-oriented, and I'm going to create a basic database with a few tables and entering a sample data. And gagawa po muna tayo ng SQL connection, then itatype ko na lang pong name is yung topic namin, which is object-oriented. And ito na po siya. Then type nyo lang po yung password nyo sa server nyo, sa SQL server. Then first of all po, gagawin po natin dito is gagawa po tayo ng schema, which means ito po yung logical container natin, or ito po yung nagsisilbing namespace natin para ma-contain po yung gagawin nating table, or para po mag-group yung mga database, yung database na gagawin natin. Click nyo lang po, right click, then create schema, then papangalan ko po siya ng obj, then apply lang po, then apply, finish, then i-default po natin siya kasi siya po yung gagamitin natin. Then first of all, gagawa po tayo ng table. Ito po yung syntax paggawa ng table. Then since object-oriented po yung topic namin, gagamit po ako ng object. Ang napili ko pong gamitin ay yung students po. Kasi ang object po ay mayroong characteristic and naka-classify po siya into classes po. And ito po ang example namin na object, which is students po, and i-classify po natin siya into classes. And paano ba maka-classify ang students? Based on their first name po. Then gagamit po tayo ng data type na varchar, which means ito po ay tumatanggap po ng string value, kasi string po yung i-input natin na detail dito sa first name. And yung in-input ko pong 50 is ito po yung length, kung hanggang ilang characters lang po yung pwede nyo i-input, or yung string length po nung string na i-input nyo. Then last name. Then age. Nagkamali pala ako dito. Then yung grade, level, or year level na lang po. Then nalimutan ko pa lagyan ng varchar yung age. And after po niyan is lalagyan naman po natin ng details yung in-input nating mga variables dito. And para po malagyan natin siya ng details or laman ng data, type po natin is insert into, and yung object po natin, which is students po, kasi dun po tayo mag-i-store ng data. And ilalagay po sa parenthesis is yung mga variable po na tinype natin, which is itong first name, last name, age, year, level, and college. And yung values po, i-input na po natin yung mga values nila dito, or yung data nila dito isa-isa, which is naka-arrange na po siya, first name, last name, age, and naka-arrange din po syempre yung pag-i-input natin ng data. Example ko na lang po is yung mga group mates ko.
Unahin ko na po kay Sofia. Ayan. Pwede po natin siya i-copy kasi same lang naman po kami ng age, year level, and college. Papalitan na lang po yung first name and last name. Ayan. Since hanggang na-input na po natin yung mga data, paano naman po siya ma-retrieve and mailalagay sa table or mag-display? Kailangan lang po gawin dyan is i-input po tayo ng syntax na select, then asterisk from students, kasi dun po natin kukunin yung data para po mag-return yung ating mga value o yung mga data na nakapalob sa students po. Ayan. And pwede na po natin siya i-run. Try natin. Ayan. Ito na po yung ating data table. Sofia Timbang, 19, second year computer studies. And ayun lang po. Thank you po.